Morning mga ka-builders. Dito ako update sa citronella. Pinapabunot ko yung mga nauna kong pinatanim para ipatanim ulit para habang maulan oy, naputol yung tawag dito? Pala. Yan. So ito 4 months na to 4 months. Naputol yung pala. Hanap kayo ng iba. Sayang. Anyway, ito siya. Dong, bilangin nyo mamaya kung ilang stocks yung 4 months. Ayan yan. Ito, sige. Huwag mo na lang persahin yung Pakibunot yung Yan. Tataniman din natin ito ulit mamaya kasi magandang lupa dito Okay. Yung mga makakapal, maraming makakapal dito Para yan ang ating itatanim. Halos 4 months na to itong nauna. Ngayon, papa-harvest ko na sila earlier, hindi para i-process, kundi para itanim ulit habang dumadami na sila. Para ang target ko next year, bilangin nyo nga kung ilang stocks ang 4 months. More or less 50. Sige. Anyway, yan yun. Dito ko ipapatanim. Lahat na ito 3 months pa lang to. 3 months pa lang pero ang kakapal na. Since wala pa akong processing distillery. Hindi ko siya bubunutin para i-process kundi paramihin. Yung mga nauna kong tinanim makakapal na. Ito tulad nito. Ito 3 months makapal na rin. So ang plano ko next year magpatanim ng maraming ganito. Saka ko siya ngayon. Kailangan ko mag-prepare for next year. So ang preparation ko next year, kailangan kong paramihin ito. Kasi 3 to 4 hectares kailangan kong mataniman if may available na lot. Pero sa ngayon meron ako 3 hectares available. At meron akong binhi. Tao na lang ang i-ready ko na yung land. Possible April. Ito pa Ismael. Mapapansin nyo dito, maraming ito sa portion dito, maganda yung tubo ng citronella. May portion dito around 50% lang ang tumubo at hindi pa ganun kagandahan. Pero dito possible around 90%. Napakaganda ng tubo. Ayan puro citronella yan. Itong area ko na ibang portion dito 50% lang, hindi pa ganun kagandahan yung tubo. Mas nauna pa ito halos 50% na wala. Naalala ko yung parable of the sower sa Bible na nagtanim, mayroon napunta sa hindi magandang lupa pero same quality of seeds, I think yun. Pero napunta nga lang sila sa hindi magandang lupa. Kaya hindi sila nag-grow ng maganda katulad nung sa magandang seed, maganda yung klema, maganda yung land. So anong lesson learned? Yung mga taong napupunta sa hindi magandang lugar, kapag sila ay nag-grow dahil kahit nasa hirap ng buhay, sila yung mga naging successful. Hindi ibig sabihin napunta ka sa pangit na lugar, pangit na family. I mean hindi kagandahan yung family. May mga taong ganun hindi gaano supportive yung
family dahil hindi enough yung pang support. Pero pag sila nag-persist at nagsumikap at nag-grow, nagiging inspiring yung kanilang mga stories. So kung mapapansin nyo, yung land, sure, kadugsong lang yun. Pero dito, ito straight line to. Walang tumubo. Ito meron, pero after 3 months for stock na hindi pa ganun kalalago. Pero I think may contribution din yung klema. Pero pare-pareho naman yung klema dito sa lugar ko eh. Pwede rin sa land preparations. Medyo I don't know kung pinag-aaralan ko pa eh. Since ito yung situation, realization na lang aking pwedeng at learnings para sa aking pagtatanim ng mas planting ng citronellas. Kung mapapansin nyo po, napakarami na yan. Iniipon ko yan pang binhi. Kaya next year, early next year, kaya kong mag-produce dito ng around 300,000 stalks. Good for 2 hectares more. So, ito yung pinaka-trial pa lang. So, yan yung aking citronellas update. Kung mapapansin nyo, aking mga avocados, malalago na. Ito ay bigay ng isang friend, si Madam Ana. Yan, napalago na. Yung avocados, so avocado tree na talaga. Matangkad na sa akin. Next year kailangan ko ng naapakan ko yung aking tawag dito, mulberries. Sana mabuhay pa to. Maraming mulberries yan eh. In between ng saging, avocados, naglagay ako ng mulberries. Ito mulberries gagawin kong pagkain ng mga baboy, ng manok, ng pagkain ng tao. Beautification. Paparamihin ko yan. So overloaded kasi itong tanim dito sa farm sa ngayon. Kung mapapansin nyo, malago na itong mulberries. Early next year kailangan ko ng around I think 5 families, 5 workers additional kasi itong mga to ay kailangan kong ipatanim at the same time i-harvest after 6 months every day. I need 4 tons of leaves para i-process. Ang isang base sa napapanood ko, ang isang stock, ibig sabihin isang pirasong stock. Huwag nyo isagad yung ano ha, Ismael. Huwag nyo tanggalin yung ugat ha, para yung mga ganyan no, hindi na yan tutubo. Ito mga ganito hindi na tutubo. Hanggat maaari, hindi ganyan no, yung may ugat. Yung may ugat ang itatanim natin. Yan, ganito. Mas maraming ugat, palagay ko mas okay. Ang isang ganito, after ilan na bilang mo dong? Ilan bilangin nyo nga? Ha? Yung una 47. 47 after 4 months. 2 puno yung 2 puno pa yon. So 30 lang kamo. Hindi, 25. So after 4 months, around 4 months, ito lang ang ano niya. Pero ang kailangan natin 6 months. So ang isang ganito, kailangan, pag tinanim mo siya, kailangan niya mag-produce ng around 5 kilograms of leaves. Itong leaves. 5 kilograms of leaves. Kasi yun ang ipaprocess natin. So, based sa aking computation, 300,000 stocks times 5. Di 1,500. Tama? 300. Tama, 1,500. 5 kilos, I mean 5 kilograms. 1,005. 1 million, it did 1,500. 300. So, 1.5 million.
Di-divide mo na lang siya sa 2 kasi 50%, ina-assume ko 50% na mabubuhay. So around 750 tons for 3 hectares. 350 tons for 3 hectare. 750 tons for 3 hectares. Assume natin na hindi ganun kaganda, divide na lang din natin sa 50%. Around 375 tons. Ang isang tonelada ng leaves, ito dinivide ko na sa 50 dahil 50% ang mabubuhay sa 300,000 na stocks. Yung 300,000 na stocks, 150, ita times 5 mo siya kung 5 kilograms 5 kilograms. So 375 tons of leaves ang ipaprocess mo for the whole 6 months. So ang isang tonelada, possible 3 liters. 3 liters. Wala akong calculator 375, 3, ilan yon? O palagay nating 10,000 times 3,000, around 3 million pesos every 6 months. Yan yung easy calculation, conservative calculation. 3 million for every 6 months for 300,000 stocks. Yung 300,000 stocks, pinawasan ko ng 50% kasi inassume ko 50% lang ang mabubuhay. Yung ma-harvest ko every per stock na 150,000, 5 kilos ang ma-harvest per ganito every 6 months. Dinivide ko pa yun sa 2 kaya naging 2.5 times 300 o around 750 tons. Anyway, sana tama yung aking calculation. Pasensya na ha kung may mali, pero yun. So meaning 3 million every 6 months ang iyong kikitain. Pero yung 3 million na yon, meron kang limang family na caretaker workers. Assume natin yun ay 20,000 per family. So 20 times 5, 100,000 times 6, 600,000. So 600,000 minus 3 million, 2.4. Yung 2.4 mo ay investment mo, since yung aking binhi ay libre na dahil nag-prepare na ako today, ngayon wala na yon. So ang investment ko na lang yung distillery plant. Assuming distillation ko is masyado nang mahal ang 1 million, pero pagpalagay natin 1 million na rin. So yung 2.4 less 1 million, 1.4. So meron kang calculation dapat dyan sa marketing, sa sales, another in 6 months 120. So may malinis kang 1 million sa unang harvest. Pero isineset up pa lang yung system ng iyong marketing, ng iyong business. So maganda ang potential. Since pag tinanim mo yung isang citronella, sabi nila after for 5 years continuous ang harvest, wala ka nang, hindi ka na magtatanim ulit. Harvest ka na lang every day ng kaya lang ng capacity ng iyong distillery. Yun po. So kaya gusto ko mag-venture sa ganitong agri kasi nga sana less stress. Sa ngayon stressful kasi kailangan mo mag-invest since meron akong property enough to accommodate yung distillation ko, enough to accommodate yung aking
binhi, pagpaparami ng binhi habang ako ay nagpapalaki ng aking mga punong kahoy like kasoy, saging, santol, papaya, mangga, and more. Ito yung bagong tanim last week. So nagtatanim kami para ma-study ano yung best approach para kapag kami nagmas plantation, nagmas planting, alam na namin yung strategy. Sa ngayon, mga learnings and realization. Then so ito, marami akong saging, marami akong sugar canes. Itong saging na to, gagawin ko siyang since siya yung isa sa raw materials ko for my organic fertilizer para sa aking i-explore na mushroom production sa pagkain ng mga African nightcrawler na pang fertilizer. So yan, nagpiprepare ako. Kaya 3 years na itong aking farm. When we purchased this last 3 years ago, hindi ito ganito, napaka sukal katulad nitong aking katabi. Mas masukal pa dito kasi maraming punong kahoy na hindi okay. Since dumating kami, ito na after 3 years na convert na siya sa kaaya-ayang pagmasdan. Kasi everyday nagpapatanim ako, nagpapa-clearing, nagpapa-improve. Kaya everyday investment, gastos. Kaya sa ngayon, kailangan meron din ng mga gulay-gulay, hindi enough para pampasahod sa mga caretakers. Okay, ito meron akong nyog, tamarin, sweet tamarin, saging, sweet tamarin. Ang dami dito na aking inaalaga ang padamihin. Meron ako ditong yun nabili ko sa Los Baños na ito, lalabungin na ito yung tinatawag nilang bamboo pero lalabungin. Marami siya maglabong at hindi siya matinik. Ayan o. After ilang days pwede mo nang i-harvest ito. Meron ka ng labong pang ulam. So ayan, labong bamboo shoot. Ayan o. Isang taon, tatlo na, 4, dami. Sabi ko na nga ba lalabungin to, mabilis to maglabong. So keep on exploring sa farming. Ang farming ay nakakatanggal na stress, pero nakaka-stress din yung gastos. Pero may return yan, hanggat maaari kaya survive. Ito pa isang lalabungin pa to. Yan, lalabungin kawayan. Papaya, ang dami naming papaya dito. May instruction ako sa aking isang kasama kahapon na maggawa siya ng mga atsara ng papaya. Ayan, you know. Yung mga papaya ko kasi mabubunga. Isang puno lang to nagsanga. Lalaki ng papaya. Mahihinog na to. Dami, continuous ang kanilang Yan o. Yung gilid-gilid, pabakod ako dito ng mga kakawati. Kasi yung kakawati, raw materials din yan for my organic fertilizer. Tapos, merong alugbati, may mga bawat ganito. Nagpalagay ako ng mga dragon fruit. Yan o, dragon fruit. Lahat yan. Okay. Kakatuwa. Yung aking mulberries. Yung mulberries ko mabilis magparami.
Ito may panibagong mulberries na tanim oh. Pag ano yan. Tapos yung ito last year maliit lang to pero ngayon oh, mamumunga na to next year. Ay start na nga namumunga oh. Ito is high in protein for my isi-shred ko siya, isasama ko sa darak, isasama ko sa saging, pagkain na ng baboy, ng manok. Yan. Dami yan. Dami. Ito yung bignay. May product din akong i-workout dyan someday. Puro bignay oh, lalago na oh. Kung titingnan nyo, ang gandang pagmasdan kapag puno ng citronella. Saging, tapos habang naghahantay ng mga fruit bearing trees. Okay, ka-beautiful. Then, ito yung mulberries, malalago na rin. Pinaparami ko na ng pinaparami to kasi malalaki ang bunga nito at matamis. Yung papaya, ang tangkad na, pero ang daming bunga. May isang taon na to. Yan o. Keep on giving bunga. Okay. Ito mulberries. Ito naman ang malapit na ako ma-lowbat. Actually lowbat na ako. Ito yung isa sa under development. Nagpatanim ako ng maraming saging. Hanggang doon, hanggang baba. Maraming saging yan, puno ng saging. Hanggang doon yan. Mayroong magandang mangyayari dito sa aking farm. For sure. Una, dinidevelop ko yung aking organic fertilizer, liquid fertilizer, yung fertilizer from vermicomposting. Then yung development ng citronellas, processing ng oil, citronella oils. Ito yung aking facility na napabubungan ko na. Hindi pa tapos. Pero at least may improvement. Ayan, nagtry ako kahapon mag-shred ng banana trunk. Kasi ito, imimix ko siya ng darak. Imimix ko siya ng mga iba-ibang organic material, mga dahon-dahon na pwedeng pakain sa mga hayop. Ito may kulang na lang ng ridge roll. Ito. Saan yung aking kambing? May kambing ako dito ah. Nanganak yung kambing. Ayun. Yung nanganak kong kambing. Tinabi ko siya sa kasi masyado silang overloaded sa kulungan nila sa baba. Kaya itong bagong anak, iniakyat ko na lang para pag umulan, hindi siya malamig doon. So, ito yung aking fermentation facility. Ongoing pa rin. Okay. So, meron kaming gagawin. I-start na construction ng repair ng isang school under ng DPWH project. So, nagpaparedy na ako ng mga stirrups. Habang pag maulan, makakagawa yung mga workers. Yan, marami yan. May project, ako po ay nasa construction projects. Kaya, strike anywhere. Meron akong tractor, shredder. Yan, pinaredy ko na ito kahapon. So ito na yun. Ito na yung fermentation facility ko. Meron ng bubong. Improvement. And then also again, ang aking view ay beautiful. Napakaganda ng nature. Napakaganda ng creation. Ito is hindi mapagsabay-sabay lahat dahil sa laki ng kailangan i-develop. Pero ayan po siya. Nagpatanim na ako ng citronella, ng talong, ng mga kung ano-anong pwedeng pagkakitaan muna. Yung aking
area oh. Ito, ang mapapansin nyo. Maraming tawag dito. Mahoganies. Pina-straight line ko ito. Hanggang doon, pag ganun, pababa, dalawang line. So magiging shady dito, magiging madilim. Then yung supply ko ng tubig galing doon sa kubo. Meron akong solar pump. Ito yung linya niya oh. Galing sa kubo. So unlimited yung aking tubig. At libre na kasi ang investment ko lang dyan solar panel, solar pump. Tatong hose. So yan ang aking bukid is ready for harvest na yan after I think 15 to 20 days. So yung supply ko ng rice for my workers, sa aking family, good enough para sa aking bukirin. Ito isa pa. So ginagawan na rin ng bubong itong aking vermicomposting. So pinapalagyan ko ng bubong para sa ganun ay protected yung aking mga bulati. Sa loob, ang dami ko ilalagay dyan. Pwedeng itlogan ng manok, pwedeng gawaan ng mushroom. So integrated na lahat. Lahat kung anong pwede. Para walang idle na area, walang idle na tao, walang yan. So bubong, malapit na mabubungan to. Yung aking mga bulate na pinapadami, andyan marami na silang na-produce na fertilizer. Yung mga saging-saging, yung mga damo-damo, yung mga manures, lahat dapat dito. Ilang chamber to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yan. Sa ngayon, initially 6. May hallway, daan. Maglalagay ako ng pintuan doon, diretso. Then dito, meron akong isang area. Ruweda para sa manok. And then another 6 chambers dito. 6 na ganyan. Iduduplicate ko lang. Then ito yung area na gagawan ko ng tawag dito, distillation plant. Itong kubo na yan dalawang kubo na maliit, tatanggalin ko yan. Diyan ako magpapakonstruct ng aking lutuan ng citronella para yung aking citronella ay ma-extract ko yung oils. So ito, tatanggalin ko to pag hindi natagulan. Ito at the same time, ito magiging clear na siya. Doon, yan ang magiging plan ko for my distillation. So ibig sabihin, yung mga ma-harvest ko ng mga citronellas galing sa mga neighboring farms, dito ko dadalhin. Why? Kasi pwede ako mag-produce ng mga binhi, ipapatanim ko sa aking mga neighboring farm para ako na lang bibili ng kanila mga citronella grass per kilo. So yun ang plan, pero magkakaroon din ako ng sarili kong, meron akong 3 hectares na tataniman ng citronellas. So pag medyo maganda na ang demand o market para sa aking citronella, i-share ko itong opportunity sa mga, ito ang dami pa oh. Yan, ito almost 5 hectares yan. Good site para sa citronella, at least malapit lang. Kung hindi ko mabili, rentahan, I think okay na yun. Meron ako langka, mulberries, langka, bignay, mulberries. Yan. That is it. Hindi ko muna ito namatay itong aking isang bignay. Napansin ko natalian siya ng plastic. Kaya namatay. So ito po, puro citronella ito. Citronella siya ng ganun, maganda. Yan ang update sa aking farm. Saging, dami. Yung aking mga manok,
paparamihin ko rin ito. Bumili ako dyan ng incubators. Magbe-breeding ako ng mga panabong na manok. Sa mga gustong bumili, yan. Yan, pwede yan. Mga magagandang klaseng manok yan. Okay, ano pa? 30 minutes na yung aking videos. Sa baba, marami ding improvement sa baba. Meron akong palaisdaan na may hituan, palayan, kambing, mga manok na inahin. At good thing sa ngayon mga ka-builders dito sa Iba, Zambales, magandang panahon. Hopefully magtuloy-tuloy. So ang ginawa ko earlier habang nagtitrimming ako ng avocados. Pinupruning ko sila. Yan. So focus ko pa rin farming while doing, focus ko yung siyempre yung aking trabaho sa construction, pero at the same time para ma-relieve ang stress, farming yung aking ito po, guyabano, ang dami nito. Pinuprune ko, top pruning para hindi masyadong mataas. Then yesterday naglakad-lakad ako dito. Ayan, dami. Marami akong kalamansi dyan. Nagbubungahan na rin. Yan. Ito, marami din ako ditong lumboy. Tuhat. Seedless and giant. Ito, I think this is seedless. Anong distinction ng seedless sa giant? Yung seedless, maliliit ang dahon. Meron ako dyan, tawag dito, isa sa marang. Itong mga ganito, pinuputol ko to. Meron akong Okay. Almost na. Saglit lang at palubat pa, empty na ako. Gusto ko sanang pabutin 1 hour itong video eh. I'll see. Then basta maraming puno na nandito. Atis, I think ito guapol. Atis. Ito yung mga kalamansi. Dami, di ba? Malalago na. Mga in between nila may mga citronella. Sayang eh. Sayang. Yan yung ating, so ito yung pagtatanim namin ng citronellas. Pinuputol ko ito mga. Yan. Anuhan ko ng tansi para straight, para magandang pagmasdan at maganda yung para yung daan straight. Yan o. Dami na. Okay, that's all for now muna. Mag-a-add ako ng additional video para maging 1 hour ito pagdating ko mamaya sa baba. Ito ang update po sa aking farm. Tataas na ng aking mga papayas, pero hitik pa rin yung bunga. Puro bunga. Nga lang, ang hirap ng akyatin. Pag sinundot mo naman, pag sinungkit, lalaglag. Ayan o. Mamayang gabi i-video ko to. Sige, ito yung morning time na video. Mamayang gabi i-video ko to for another 30 minutes, and then i-connect ko siya, i-edit ko na lang siya. Gagawin ko siyang isang video. Okay, that's all for now mga ka-builders. Thank you. Bye-bye. Good evening mga ka-builders. Good evening. 6 PM here in my farm. 6 PM na. At ito yung situation sa aking farm kapag gabi na.
maggagabi na, lalo ngayon hapon na. So meron akong mga solar lights. Nakapag-ikot na ako sa aking mga pananim. Chine-check ko yan, every one of them. Chine-check ko. So check ko muna itong aking mga manok. Itong isang aking manok bulag kailangan kong ito, bulag to. Well, ito yung aking mga manok sa ngayon. Pasok lang ako. Pinag-practice ko sila magsabong-sabong kanina. Yan lang na para ayan, no. Okay, gaganda na aking mga manok. Dito ito sa aking farm. Magta-try ako mag-breeding. Marami akong inahing mga around 15 yung aking inahin na ay nagsasabong yung dalawa. Paglayuin ko muna. So antayin ko lang magsipag-ilaw yung aking mga solar lights. Ipakita ko sa inyo yung situation dito during night time. Hapon na kayo, hapon. Huwag kayo magsabong. Gusto kasi nila magsabong. Nagsabong na ito kanina Hindi kayo aray ko, nangangagat. Nanunuka. Yan no. Nanunuka ka. Huwag ka manuka. Tatapang na nito Ito ay 8 months na. 8 months. 8 months na. Huwag kayo magsabong. Go, hapon na. Okay, anyway. Yan na yun. So ang good thing na included sa aking plan para sa citronella processing ay kapag siyempre lulutuin ko yung citronellas leaves. Pagkaluto ko sa kanila, kailangan meron akong fuel every day. Siguro around 3 to 4 hours ang cooking. I-steam ko kasi yon. Yung steam i-convert ko, i-condense yan. Tapos merong sa condensation, isi-separate ko yung oil at yung hydrosols. Then after nan, so sayang yung heat galing sa pugon, galing sa lutuan. Yung heat ngayon na galing sa lutuan, plan ko integrate ng palay dryer, pwedeng kiln dry na mga punong ng mga kahoy. Ito na, itong aking mga pato Stoy. So yung aking mga pato, mga gansa, nagpaparami sila. So ito na, may mga ilaw na yung aking mga solar lights. In the next year, itong farm, possible around 70 solar lights ang nakapaikot dito. Kaya napakaliwanag during night time. Sa ngayon, hindi pa dahil around 20 pa lang ang solar lights ko dito. Okay, during night time, ito yung aking sitwasyon ng aking farm. Napakaganda. Kawawa yung aking mga manok na may sakit-sakit. Napaka-fresh ng hangin, which is good. Pero kapag nag-harvest sa mga poultries, mabantot at saka malangaw. Since hindi ngayon, siguro nagpapalaki pa sila. Kaya yan.
Medyo mabango pa ang hangin, simoy ng hangin. Mahangin ngayon, tsaka hindi umulan. Ito, beautiful ang aking place. Hopefully someday sa mga aking mga friends, subscribers, makavisit kayo dito. Kita nyo yung aking gagawing citronella plantation, citronella processing, distillation. Yan. Ito yung dragon fruit. May mga naging bunga na to at may bunga pa ngayon, isang piraso. So lahat ng mga ganito niyan, since marami, pinapakat ko, pinapalagay ko sa mga posti-posti ko sa mga perimeter ko. Yan, meron din dito. Yan, ito kasi ito mga nyug. Oh, pag naglakihan na yan, meron ako ditong nyug. Ito malaki na yung isang nyug dito. So ang gawa ko dito, nag-iikot. Ikot lang ng ikot. Pinakausap yung aking mga halaman, pinagmamasan sila, na ina-appreciate yung ganda ng nature. Nagdi-distress. Tanggal ng stress. Ako happy na ako niyan na makita ang aking lugar may improvement. Ito pupunuin ko rin ito ng citronellas. Sabi kasi nila ang citronella is good to plant ng citronella sa mga rolling hill, mga rolling play, ganyan no. Hindi nag-stay yung water. So ito may mga pinanatanim na ako dito kung mapapansin nyo. Yan. Ito citronella to. Nandoon pababa. In between niya may mga talong pag ganun nakalinya yan, talong dyan, talong dito pababa. So 4 na linya ng talong, tapos pagitan citronellas. Meron din dito. Hindi ko pa kasi nasubukan magtanim ng ano ditong kung anong maganda, kaya pinag-aaralan ko pa. Okay, mamaya mamimingwit ako. Try kong bumaba ha. Masarap dito maglakad-lakad. Oops, naapakan ko yung mga talong. Okay. Madilim, kaya kung gabi madilim. Kasi nga kulang ang ilaw. Itong area na to, kung mapapansin nyo, maraming damo pa or kugon. Pababa yan hanggang doon. Hindi ko pa siya pinapa-clearing kasi ang plano ko by October ipapa-harvest ko siya. Yung mga kugon ko gagawin kong bubong sa aking kubo. Ismael! Antayin mo ako ha, mamingwit ako. Antayin ako hon. Yan. Sige. Yan yun. Yung isang kasama ko namimingwit sila. So sasama ako doon. I-video ko. So yun, hindi pa siya totally clear. Kasi nga yan ay aking i-harvest muna yung kugon. Bago pagka-harvest ko, tataniman ko ng citronella, pero papatayin ko muna yung tutubong mga kugon ulit para malinis, para citronella na. Then gagawin ko rin siyang free range para sa aking mga aalagaing manok. Medyo may kaluwangan itong area ko, kaya hindi siya ma-full blast i-develop. Kapag limited ang budget sa mga farmers, slowly but surely ang dapat na move para sa ganon ay may makasustain. So yan o. Itong sapa ay maraming isda, maraming hito, maraming dalag, maraming tilapia. Sorry. May igat and more.
So masarap maglakad-lakad as exercise na rin. Ito yung sapa oh. Ako ang gumawa ng sapang to eh. Pinalaliman ko sa bako. So itong rice is near na to harvest. 15 to 20 days i-harvest na to. Hopefully maka around 150 kabans. Good enough na yun for 1 year. Pero meron pa kaming isang tinaniman sa isang kabilang farm. Then magsisiging cropping kami around 250 to 300 kabans. Ang aming baon for next year na pagkain namin, supply ng rice para sa aming mga caretakers, sa mga tao, sa aming families. So ayan yan yung sa taas. Ito yung kulungan ng aking kambing. Kulungan ng, sa kabila kulungan ng manok. Nandyan yung aking kambingan. So ito namimingwit sila. Everyday pwede kang mag-ulam ng isda. Kasi nga everyday masipag ka lang mamingwit. Patry ako mang bingwit. Marami pang nahuli? Ha? Nung makisuyong ako, pakihawak. Video mo ako. Saan ito akin? So, okay. Ang pain ay ito. Opya. Bulati. Tama dong, bulati na may taga. Tapos yun na yun. Lalagay mo dyan. Mag-aantay ka na. Upo ka dito. May upuan si Laika. Laika na, kailan ka na? Saan ang huli nyo? Are? Ito? Pwede nating ipakita. Iangat mo nga. Hindi ba nakalagay sa ano? Gusto ko makakuha. Are. Akin mo daw. Madilim ano. Ito yung kanilang huli. Saan dyan? Sige. Mga tilapia. Flashlightan mo nga. Ayun. Tilapia lang? Walang hito? Wala din dalag? Kahapon dami nyo nakuha ng dalag. Hito. Ngayon ito. Ilang piraso na yan? Mga 2, 4, 6, 7? Ilang oras na kayo? 7. Ngayon pa lang? Mga buhay pa oh. Fresh na fresh. Anong gagawin nyo dito? Ipiprito, ipapangat, lagyan ng kamyas, lagyan ng, dami. Idadalawa lang kayo. Tagilan kayo, tag-apat na kayo. Tapos makakuha pa tayo ngayon. Tingnan natin. Okay. Gusto ko makakuha. Ayun na lang, wala na yatang pain. Meron pa? Okay. Whoop. Ilang minutes tayo magantay? Depende kung may kumain na. Yan. Ang ganda ng aming place. Paradise ano? Ito kasi pinalaliman ko to eh. Pinako namin yan nung summer. Kaya ngayon yung mga isda galing sa taas, nagpupundo sila dito. Dito hanggang malayo-layo din to eh. Pag kinagat nila, okay lang, hayaan lang natin ano? Taas agad? Para hindi sila makaano? Bawal ba maingay? Gabi na. May 30 minutes na kayo namimingwit? Ikaw dong, hindi ka namimingwit? Wala ko siya umingwit. Ginagamit ko
Ha? Ginagamit mo. May nalaglag na bingwit doon sa kabila. Dati sa dagat ako namimingwit. may mga bingwit ako doon eh. Ara, nakaalis? Hoy. Hindi nakuha. Bakit sa akin walang kumakagat? Ay, Joe, yung floater ko. Ayin. Tokar. Naubos siya na yata. Hup. Hindi, meron pa. Ayan. Kailangan sensitive yung pulso mo dito para ramdam mo kung may kumagat na, para mahila ka agad yung ano, no. Ayun yung tinitingnan ko yung floater kong, pero mararamdaman naman eh. Sa ngayon wala eh, kahit kibit. 16 minutes na aking video. Ang naririnig dito yung cricket, ano? Para lang kayo naglalaro dito. Ayun eh. Muntik na eh. Ha? Muntik na. Wala na. Uy, sayang. O, pakilagyan ng pain natin, ano? Ayun na na. Muntik na. Ha? Ibig sabihin, meron nang kumain. Bakit hindi ko naramdaman? Nilulubog niya yung pato. So after around 5 minutes, may kumagat pero hindi ko nakuha. Sayang. So kung 5 minutes, every 5 minutes merong isang tilapia. So kung 30 minutes ako, 6 na tilapia ang makukuha ko. Uy, yun, nakakuha. Ang galing, oh. Sana. Pumulupot, nakakuha siya. I-flashlightan mo nga, Laika. Hay, ang laki. Okay na to? Are. Paki-flashlight. Ayun, oh. Ayun, oh. Nahuli niya, oh. Galing. Ako naman. Kailangan pala ano ang mata mo dito? Kailangan tawag dito? Matalas ang mata mo sa dilim. Ay rin na. Wala pa. Kala ko meron. Sana. Ang dilim eh. Siyempre gabi na. So kailangan, ayun yung floater ko. Ayun siya. Kailangan makikita ko na kinikibit-kibit na ng isda. Give me one fish please. Wala eh. Walang kumakagat eh. Pero sa'yo, kabababa mo lang yung kanina sa'yo ha. Wala. Ang pagbibingwit, tiyagaan. Tiyaga lang to. Sa summer to, bago ito matuyo, kailangan nating limasan at maraming isda dito sigurado. Well, anyari? Sumabit? Wala nang pain. Try natin, baka kagatin nila. Abulin niyo yung aking. Laruin natin. Baka abulin nila eh. Wala na ba? Meron pa, di ba? Pwede pa yan.
Nilaro-laro ko na ba? Para kung wari gumagalaw. Gumagalaw yung aking pain. Yun. Well, hindi success yung aking pamimingit. Ikaw nalay ka. Di bali at nakita ko na nakakuha kayo. 8. Naka-8 na kayo. Sige, ito hawakan mo. Well, ako'y babalik na ulit sa taas. So ito yung aking buhay farmer dito sa Iba, Zambales. Tahimik. Fresh ang hangin kung hindi mabantot galing sa poultry. Kung may poultry harvest, mabantot. Night time, marinig mo mga insekto, crickets, mga birds, mga yan ang sounds. Yan ang sounds. Papahinga na yung aking mga mga hayop. Ito mga kambing. Naglagay ako ng mga solar lights sa kanila. Hindi sa loob sila. Ay, sorry, hindi makita. Ayan ang aking mga kambing. Ayan. Ayan. Yan ang mga kambing. Yung isang kambing ko sa taas, nanganak. Tinanggal ko dito kasi mababalda siya ng ibang mga kambing. Then yung aking mga manok na paparamihin, ito siya. Ito sila. Hello. Yan, nandyan. Nagpapahinga na sila. Then so in video ko lang yung situation ng aking farm ngayong gabi. Ito ay yung dito sa baba. Ito yung aking palayan, ready for harvest in 15 to 20 days. Yan, may solar lights. Next, pag naka-order ako ng mga solar lights, itong madilim portion na to hanggang pataas, ganun, lalagyan ko ng maraming solar lights. Ang reason, para maliwanag at komportable maglakad. Like ngayon, maglalakad ako mag-isa. Do alam kong safe, wala namang ibang tao nandito. Pero syempre, hindi natin alam, baka may mga ahas sa daan. May mga hindi natin nakikita sa daan na delikado. Yan yun. Okay. Sa umaga, maganda yung scene, yung scenario. Sa gabi, madilim, pero tahimik. Madilim. So, hindi ko alam, baka mamaya may mga ahas. Hindi natin alam. Okay. Yan. Yan na yun. Ito yung daan ng aking car, pababa, pataas. Exercise. Napakagandang exercise ito. Exercise, lakad. Exercise, jogging. Exercise, biking. Para pampahaba ng buhay. Pampatanggal ng stress. Siyempre, natural ng stress. Kailangan i-manage yan. Hingan lang ako Okay. Malapit na ako sa taas. Ito yung bundok sa umaga Yan, galing ako dyan
sa baba. Yan yung pinanggalingan ko. Yan yung sapa. Yan yung kubo. Sa taas naman ito. Okay. Yan o, may mga solar lights. Ako dito. Yan. So yan po. Tulog na yung aking papahinga na yung aking magansa sa daan. Yan. So ito yung aking place during night time. Maraming solar lights na nakapaikot. Kulang pa. Magdadagdag ako dito ng around 50 pieces na solar lights. Paikot ito. Para sa ganun ay napakagandang pagmasdan kapag gabi. At the same time safe. Safe para maglakad. Simpleng buhay dito sa farm. Simpleng buhay. Nakaka-relax. Saka na lang isipin yung mga negative. Pero syempre part yan. Yan, yan natin mga bantay dito. Kalat lang sila. Yung mga manok nakahapon na. Yung mga pato nakahapon na. Okay. Ganda, ganda. Doon may mga solar lights pa doon eh. Pero syempre tawag dito. Natatakpan na ng mga yan oh, may mga solar lights doon oh. Solar lights. Uy, may motor. Sino tong motor? Okay. Padating na motor. Check natin. Wala akong saan na boss. Ha? Sige, sige. Okay. Sila yung nag-deliver ng hollow blocks. Kasi naubusan ako ng hollow blocks eh. Magkano yon pre? Okay lang boss. Ha? 1.9 po. 1.9? Okay, nagvi-video ako ng aking farm kapag gabi ito. 'Di ba? Okay naman? Maliwanag boss eh. Oo, dadagdagan ko pa nga 'to ng maraming solar lights para mas maliwanag. Mga solar boss? Oo, puro solar 'yan. Sige, babayad muna ako ng magkano 1.9? Sige, sige. Okay, 'yun muna mga ka-builders. Thank you very much for watching sa mahaba kong video. Bye-bye.